nag-post sa FB si Tisay Fuentes at nagsalita sa harap ng kamera habang umiiyak. So karon magsulti na ko about sa mga tao nga gaasa ko ang grabe ka sakit kinawala nung niya. Wala mo kabalo kung unsang tinuod pero sa mga comments sa uban mga dili tinuod na something like ingon na kabalo ko unsa batasan sa uyab, kabalo ko nga dili niya mahimo nga mangbastos og babaye kay naa siya respeto. He's so respectful and so friendly and also so kind. Kabalo ko nga dili na buwas akong uyab mangbastos. Butan kayo akong uyab. Ang galugib ko nga dili siya mangbastos ng mga bayi. Respeto kayo siya. Isang sa kuha, respeto kayo siya. O sa mga tao nga gaingon na nga. Mga kabit ko, ingon ana. Wala mo kabalo sa mga tinuod nga story. Na siya ex-wife ka nang divorce na sila dayon nag-stay mi diri nakita ako siya diri nag-meet mi diri sa Philippines na siya diri sa Philippines then nakita mi nag-date until nga nag-stay na mi together and almost 1 year and a half stay mi together wala may bulagay anong stay lang gid mi sa isa ka balay tapos kabalo na gid ko sa iyang nga batasan kabalo ko kuan buutan kasi nga pagkatawo pero mawala lang siya mo grabe ka sakit milit na akong madawat yun tugin ako nga matagal ng justice akong iyag pero naabtan naman og kuan, naabtan naman og naglakaw man ko sa kuan sa police station, nag-ask man ko dito, tapos naglakaw ko iya family dito, tapos katong iya ex-wife naglakaw dito. Ano ang police nga okay daw, di daw na siya kagawas. Di daw siya kagawas kay nag-file man ng kaso ang police po. Di na siya kagawas o maghulat na lang ng hearing. So masyadong mahaba yung video na yon kaya yung mga importanteng detalye lang muna ang kinuha natin. At least ngayon malinaw na sa lahat tungkol sa kaso ni Range 999. At kung gusto mong tapusin ang buong video, pumunta ka lang sa wall ni Tisay Fuentes. Kung nakakaintindi ka ng Bisaya ay talagang maluluha ka sa kwento niya.